Malamig ang panahon sa Baguio City. Kaya ang hornworm, pahinga mode lang ang gusto. Sa unang tingin, parang may malaki siyang mata sa kanyang katawan. Madalas pa nga siyang pagkamalang ahas sa garden. Pero huwag palinlang. Paraan niya lang ito para malito ang kanyang kaaway. Ang mga bulating ito kayang bumutas ng dahon sa loob ng 1 minuto. Kaya ang mga pananim na kanilang napupuntahan ganito ang nangyayari. Peste nga ba silang maituturing? Maaga pa lang, kanya-kanya ng buhat ng tikling ng repolyo ang mga magsasaka ng Bugyas Benguet. Naswerte natin na nag-harvest sila ng mga repolyo. Ang gaganda ng mga quality ng harvest nyo. Ha? Ayan ang gaganda ng repolyo ni Kuya. Mabigat ba yan? Mga ilang kilo yan? 25 kilos. 25 kilos. Pero ang hindi nila alam, sa ilalim ng dahon ng mga repolyo, may tahimik at patagong kumakain. Ang mga cutworm. Malaberde ang kanilang balat, kaya hindi agad sila napapansin ng mga magsasaka. Bago kumain, inaamoy muna nila ang dahon. Gusto nila ang malambot at batang bahagi ng repolyo. At kapag gutom na ang cutworm, parang gunting na ginugupit ng kanyang mga ngipin ang dahon. Hindi naman niya kayang ubusin ang buong repolyo. Pero makikitang butas-butas ang gulay na kinain nito. Hanggang sa hindi na ito pwedeng anihin. Kapag konti ang ani, mataas ang presyo sa merkado. Yung titik na Butas-butas yung dahon ng repolyo nila. Hindi maselan ang mga uod kahit ano ang kainin nila. Pero mas paborito nila ang mga dahon. Mabilis din ang kanilang panunaw. Kaya wala pang 1 minuto, gutom na naman sila. Itong mga gulay nito tulad ng repolyo, yan yung mga pangunahing mga gulay na kinakain natin mga Pilipino. No? Kailangan may gulay yung mga ating kinakain. Noong nakaraang taon, 1 ektaryang lupa ang naapektuhan ng uod sa gulayan ni Mang Nelio. Mas dumarami daw sila kapag tag-init. Yung sakit ng repolyo, clubroot at saka yung diamond backmoth, kung minsan na tinitira ng mga fungus. Butas-butas yung dahon ng repolyo dahil sa mga itsura ng pag-atake ng mga peste nito. Most cocoons, ang pinakabalot nila is brown, no? Pero ito, makita nyo, nag-camouflage pa siya, tumapat pa siya doon sa vein ng dahon ng repolyo. Yan. Hindi na siya worm, kundi it's already a cocoon. Tignan natin kung may laman ba itong mga peste. Kita mo, damage oh. Sinong bibili ng ganitong repolyo? Wasak na wasak dahil sa mga peste. Yun! Grabe, ito yung cutworm. And ang taba na niya, sarap ng kain niya. Wala siyang mga spiny hair, so hindi siya makate. Pero very soft.
Mukhang masarap ito para sa mga ibon. Bukod pa sa mga cutworm, humahati pa ang slug at snail sa mga repolyo. Ito yung tinatawag nilang letep or ito yung slugs, sinisip-sip daw nila yung mga juices ng gulay na ito tulad ng repolyo. Sabi ng mga eksperto, malaki ang epekto ng climate change sa isang lugar sa pagdami ng uod sa gulayan. Sa Benguet, nakilala na may malamig na klima, ngayon nararanasan na ang mainit na panahon. Yes, may kinalaman yung climate change. So, posibleng tumataas yung temperature dun sa lugar, kaya mas nagiging favorable yung condition ng mga cutworm. So, habang tumataas yung temperature from 20 to 35, bumibilis yung development niya. Dumadami yung itlog niya. Tapos, yung reproduction niya, tumataas din. May ibang uod kayang nasabin kahit matitigas na pagkain. Ang mga liklik, paborito ang mga patatas. Ang malilit nilang paa, unti-unti nilang huhukayin ang lupa, papunta sa mga patatas. Kakagatin ang balat hanggang makapasok sa loob ng patatas. Hindi gaya ng mga cutworm. Ang mga liklik naman, nilalasap ang katas ng gulay. Look at that, kinakain niya yung patatas. Yan ang itsura niya. Larvae ng beetle. Aminado si Mang Nelio. Malaki ang epekto sa presyo ng gulay ang mga pesteng uod. Naapektuhan yung mga patatas nyo ng mga liklik at saka mga ganitong uri ng peste. Apektado ba yung presyo niyan? Apektado, sir. Yung iba nagiging reject, almost half the price, ganun. Sa pag-aaral, malaking tulong naman talaga ang mga uod sa pagbalanse ng kalikasan. Nagiging pagkain sila ng ibang hayop gaya ng ibon. Ang kanilang dumi, nagiging pataba naman sa lupa. Wala naman din daw epekto sa kalusugan ng tao ang mga uod, gaya ng cutworm at liklik, sakaling aksidenteng makakain ito. Pero I think siguro ang mas nakakatakot kung may mga pesticide man doon or any chemicals. But for the uod, I don't think that it's really dangerous. Payo din nila, ugaliing hugasan at lutuing mabuti bago kainin ang mga gulay. Maliit lang sila kung kumagat. Pero kung pinagsama-sama, posible maging malaking problema sa agrikultura. Kaya bago pa nila maubos ang pasensya ng mga magsasaka tulad ni Mang Nelio, agarang solusyon ang kailangan.